pamamagitan ng Banal na Espiritu. May hayaan yung mensahe para sa amin sa umaga ito. Gamitin niyo ako ang iyong abang lingkod upang ang iyong salita ang siyang bahayan. Sa pangalan ng anak, aming Panginoon sa Kristo Jesus. Amen. Sa ministeryo ni Jesus, kung siya ay nandito sa lupa, pwede natin sabihin na ang summary ng kanyang ministeryo sa lupa ay pinahayag niya ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng salita at gawa. Jesus proclaimed the kingdom of God in word and deed. Dito sa kwento na ating binasa at pinakinggan, nakita natin si Jesus na lumilibot sa mga iba't ibang bayan at nayon. Di sinabi kung saan, pero ito po ay nangyari sa Galilea. Nagtuturo siya sa mga sinagoga, pinapangaral ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Kung sa ating binasa, yun ang mabuting balita na dala ni Jesus. Ang pagdating ng paghahari ng Diyos. O sa aklat ni Mateo, paghahari o kaharian ng langit. Ayon sa ating binasa, habang siya ay nangangaral, pinagaling niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Ilang beses natin narinig, nababasa, o nakukwento ang mga kwento tungkol sa ating Panginoon. May mga taong nakakita ng kanyang kapangyarihan na mamangha sa kanila, sila sa kanyang ginagawa. Na ang kanyang pangangaral ay makapangyarihan, hindi lamang simple o pangangaral na may dating, may kapangyarihan. Ang kapangyarihan ay na-translate sa himala. Nakakapagpagaling siya, nakakapagpalaya sa demonyo, at namamanduhan pati ang hangin at alon. Hindi si Alonso yun. Pero pwede rin, okay lang naman, di ba? Kahit wala na si Alon ng dito. Doon sa ating nabasa, nakikita natin ang puso ng ating Panginoon. Siya ay mahabagin. Kita niya ang pangangailangan ng mga tao. Batid niya ang kanilang saloobin. Nahabag siya dahil nakita niya na ang mga tao ay tumito, tuliro, di alam kung anong gagawin. At ang description ay parang mga tupang walang pastor. Walang gumagabay, walang pumapatubay, walang nag-aalaga, walang nagpapubay. Sa akin, napaka-graphic ang paglalarawan ng talata ito. Yung parang tupang walang pastor. Pinapakita ang kanilang kalagayan. Siguro, isa dahil kasi tayo naman, wala tayong mga tupang pastor dito, kaya kung totoo naman, in terms ng kultura ng Pilipino, medyo alien yung larawang tupang walang pastor. Pero tayo na lumaki sa simbahan, nakilala natin ang ating Panginoon bilang pastor, bilang mabuting pastor, bilang pastor na nag-aalaga, bilang pastor na nagpo-provide ng lahat. Kaya pag ang Panginoon ay ating pastor, hindi tayo nagkukulang.
naintindihan natin yung larawan yun. Ang mga tupang walang pastol. Hindi lamang niya nakikita, hindi lamang niya naiintindihan na unawaan ang kalagayan ng mga tao. Makikita natin, madadama natin yung kanyang empathy na kung ano ang kanilang nararamdaman, damang-daman niya. At kung ating titingnan, maaari ating sarili o mga tao sa ating paligid, masasabi natin na nakikita natin yung similar na kalagayan. Dito, hindi alam kung anong gagawin. Parang mga tupang naliligaw, parang mga tupang walang pastol. Ng ating tingnan ating sarili o ating kapwa, makikita natin na ang itong description litong-lito o hindi alam ko anong gagawin sa ibang level. May mga taong litong-lito kung paano hanapin o pagkasyahin ang financial na meron, kung paano harapin ang pang-ekonomiya ng pangangailangan. Ang iba humaharap sa matinding problema sa pamilya, merong hindi alam kung paano mapagamot ang karamdaman nila. Merong spiritual struggles, hindi nila alam kung anong katayuan nila sa harap ng Diyos. Somehow, yung description ng tupang walang pastor ay angkop sa iba't ibang bahagi ng buhay. Maging ang ating mga sarili, maging ang mga tao na sa paligid natin. Dalawa yung larawan na ginamit ni Jesus, yung tupang walang pastor, at gumamit din siya ng larawan ng gamit na magsasaka o ng mananalig. Napakaraming aanihin, ngunit kokonti ang mga mag-aani. Larawan ng mga tupa, larawan ng aanihin. Ang mga nalilito, mga hindi alam kung anong gagawin, ay parang ani na kailangan anihin. Hindi maaaring hayaan na sila ay mabulok doon sa mga bukid. Kailangan lihin at dalhin sa mga kamali para sila ay ma-safety, para sila ay ma-preserve. Bahagi ang mga alagad sa sagot sa mga tupang walang pastor. Bahagi ang mga alagad sa sagot ng dami ng aanihin. Una, kilalanin ang may-ari ng aanihin. Sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, manalangin kayo sa may-ari ng aanihin na magdala ng mga aan. Kilalanin ang may-ari na merong may-ari sa aanihin.
manalangin, sumamo sa may-ari nito. Magdala ng nagmamay-ari ng mga manggagawa para sila ay namin. Pero, kung may maari na aanihin, obviously na alam niya kung gaano karami ang kailangan niya ng mga tagaan. Bakit kailangan pa manalangin? Na nakikita ko dito, hinahanda ni Jesus ang kanyang mga lagad para sila ang maging sagot dun sa pangangailangan. Kung ating tingnan ang ating mga sarili, ang ating mga panalangin, ang ating pagsasama sa Diyos, hindi lamang siguro isa, dalawang pagkakataon na nare-realize natin na tayo din ang may hawak dun sa sagot ng ating pinapanalangin. Maring hindi pa natin alam, hindi pa natin nakikita yung sagot. Pero pagkatapos ng isang matagal o masinsinang pakikipagbuno sa Diyos sa panalangin, nakikita natin na kailangan nila kong kumilos para masagot ang aking pangailangan o aking hinihiling. Pero mahalaga yung pakikipagbuno sa Diyos. Ating nakikita ang may mga pangailangan, maging sa ating sarili, maging sa ating kapaligiran. May kapangyarihan ang panalangin. At tayo ay instrumento. Nananalangin pa lamang tayo, nagiging bahagi na tayo ng sagot sa panalangin. Maalala ko nung sama-sama pa ang Rizal, Quezon City, Southern Tagalog sa Philippines Annual Conference East. Nagtipon-tipon ang BOT at meron kaming mga isang planning meeting. At gusto namin na magkaroon ng isang vision o isang pangtain para sa BOT ng Philippines Annual Conference East. Ang tagal na namin nag-usap, ang daming mga suggestions, siguro umabot na kami ng higit kalahating oras na parang hindi ayaw mag-jive, ayaw mabuo yung vision. Si Dave Santos ang chairman ng BOT doon. Hindi ko maalala kung sino nagsabi, ano kaya, manalangin tayo. Nanalangin kami, in 3 minutes, may vision. Ang simula ng solusyon sa isang pangangailangan ay panalangin. Panalangin ang bawat isa sa atin. Kung ating babasahin yung original na scriptures, walang kabanata, walang talata. Kaya mula doon sa chapter 9, tuloy-tuloy sa chapter 10, wala yung mga chapter 9, chapter 10, tuloy-tuloy. Pagkasabi ni Jesus na manalangin kayo sa may-ari ng ani,
sinasabi na tinipon-tipon niya yung 12. Binigyan niya sila ng kapangyarihan na magpalayas ng mga masamang espiritu, magpagaling ng lahat ng mga uri ng kalamdaman. Sinugo niya sila upang hanapin ang mga nawawalang tupa ng Israel. Gawin nila, at sinabi niya, gawin nila, ano yung ginawa niya? Nabasa natin ang unang bahagi na nagpapahayag, nagpapagaling. Dito nakita natin na sila ay nangaral sa malapit ng pagdating ng kaharian ng langit, nagpagaling ng mga sakit, buhay ng mga patay, pinagaling at nilinis ang mga maiketong, pinalayas ang mga demonyo. Mas detalyado yung pinagawa niya, ginawa ng mga alagad niya, kaysa yung descriptions na ginawa ng ating Panginoon. Siguro tatanong tayo, bakit sa mga Hudyo lamang hindi wag sila pumunta sa mga Samaritano, wag sila pumunta sa mga Hentil? May dapat pagsisimulan ng ating pagkilos pag tayo bahagi ng isang solusyon. Hindi bira dito, bira doon. Dapat may sistema. Lalo-lalo na kung malaki ang maalihin. Hindi lang nung pagkakataon ito, ginawa ni Jesus na pagsubok ng mga alagad. May pagkakataon na nagsubo siya. Hindi lamang lang ditong 12 nagsubo siya ng 70. At makita natin na hindi nagtapos doon sa paghanap ng mga nawawalang tupa ng Israel ang pagkilos ng mga alagad niya. Pagkatapos niya umakyat sa langit, o bago siya umakyat sa langit, biniliran niya ang kanyang alagad na ihayag ang mabuting balita, hindi lamang sa Jerusalem, kundi sa Samaria at buong Judea at hanggang sa kadululuhan ng mundo. Tayo, ano ba ang ating Jerusalem, ating tahanan, hanggang ating Samaria at Judea, ating mga kapitbahay, maaaring bahagi ng Jerusalem natin kung lalo-lalo mga buwan tayo, yung ating mga pinagtatrabahuan. Pero andun yung mahalaga na kung tayo ay sinusubo ngayon, tayo ay sinusub ngayon, hindi lamang yung 12, hindi lamang yung mga dinanda ng banal na espiritu noong Pentecostes. Bawat isa sa atin sinusulong. Huwag natin matwiran masyado tayong bata. Hindi tayo handa. Hindi natin napag-aralan kung ano ang dapat gawin. Isang kwento kay Pastor Soprano. Elementarya lang ang tinutulungan. Ngunit hindi yung pumili sa amin para magpastor, para magdala ng mabuting balita kung saan siya pinapadala.
Alalahanin natin doon sa 12 na binanggit, mga simpleng mga mangingisda, walang pinag-aralan na mataas. Marahil dahil sila ay Hudyo, nag-aaral sila doon sa synagogue school. Pero wala silang masyadong mataas na naabot. May mga iba't ibang uri ng tao. Maningin lang buwis, meron pang makabayan, at kasama pa, hindi lang kanila sa Panginoon. Kagaya nakita natin, nung sinugo ni Jesus, yung 12, binigyan niya silang kapangyarihan. Bakit isa sa atin, pag tayo sinugo, ine-equip tayo, hinahanda tayo. Maalala ko nung una kong destino, parang nakwento ko na dito, pero kukwento ko ulit sakali nakwento ko na. Nagre-renovate ng educational building, at napansin namin na yung mga manggagawa, kasi darating sila ng Lunes, uwi sila ng Biyernes. Noong unang linggo, maingay sila, hindi sila makatulog at hindi sila nagpapatulog. Kinirenovate nila ay nasa labas lang ng kwarto namin. Akala ko ay dahil lang nag-a-adjust sila. Pero the following week, ganun pa rin. Kaya tinanong ko, bakit kaya ingay magdamag hindi kayo makatulog? Nasabi na may naggugulo sa kanila. Mga, kung sa Bisaya, mga tinatawag, dili ingon nato, hindi kagaya natin. Mga hindi nakikita pero nanggugulo. Pinag-isipan ko, pinag-aralan ko. Hindi ko alam kung anong gagawin, pero binigyan ako ng Diyos ng paraan. Kaya, bago sila umuwi, Biyernes sila yun, Bible study ko sila. Kung maalala kung Colossians o Philippians ang ginamit ko. Pero gumamit ako ng scriptures tungkol sa kapangyarihan ng Jesus sa lahat ng kapangyarihan sa mundo. At doon sa pagtatapos ng aming Bible study, tinanong ko sila, sino ba ang gusto mong maghari sa iyong puso? Takot o si Jesus? Siyempre dun sa church na yun, si Jesus. Ibigay ko sila sa prayer ng panalangin na pagtanggap. Ibigay sila. The next week, pagbalik nila, kinumusta ko sila. Wala na lang ang gugulo. Pagkaman advance ang technology natin, advance ang science natin ngayon, kung pag-aralan natin yung diagnosis ni Jesus, na ang lipunan ay parang mga tupang walang pastor, na ang mundo ay isang bukirin na maraming aanihin, pero kulang ang mga ani. Sabi ng awit ng ating koro, I, the Lord, I have heard my people cry. I have borne my people's pain. Whom shall I send? Hinahamon tayo, hindi lang ng awit, hinahamon tayo ng scriptures natin ngayon na tumugon, sabihin, I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my hand. Huwag natin ituro ang ating katabi. Sa ating nakatingin ang Panginoon. Manalangin tayo. Mahal
mahalaga na ipagbulo natin sa panalangin ang leading ng Diyos. Bahagi ng ating panalangin, tanungin natin, sino ba ang nilalagay mo sa aking puso? At pag merong mga pangalan, merong mga tao na nilagay ng Diyos sa ating puso, ipanalangin natin sila dun sa primary cell group ng Lakbayin. Meron kaming ginagawang prayer of faith. Tatlo-tatlo kami, pinapanalangin, tatlo-tatlong ibang tao para ito ay dalhin sa Diyos. Pwede niyong gawin yung prayer of faith. Pwede, dalawa lang kayong magtulungan sa panalangin. Pwede ikaw lang ay manalangin. Doon na ilagay ng Diyos sa iyong puso ang mga tao. Bahangin ninyo ng mabuting balita. Ipanalangin mo sila para maging bukas ang kanilang puso at kalooban. Pinalangin din natin ang ating sarili na equipping. Yung kakayahan, yung sasabihin, yung lakas na loob, yung tapang, upang magawa natin yung pinagagawa ng Diyos sa atin. Upang ipahayag sa pamamagitan maging ng salita at ganoon din sa ating gawa ang pagmahal ng Diyos na sa puso bilang natin din sa puso ng kapwa natin. Tayo manalangin. Buksan niyo, Panginoon, ang aming mata sa mga tao sa paligid namin o pati na sa aming sarili, Panginoon. Mga taong naliligaw ng tayo, mga tupang walang pastor. Mga taong kailangan anihin at ang kapuluhan ng mga amin. Siya sa atin kami, Panginoon, tulungan mo kami siya sa atin ang ating sarili. Tulungan niyo kami tumugon, sabihin, here I am, Lord, send me. Tulungan niyo kami, Panginoon. I-equip niyo kami, bigyan niyo kami ng kakayahan, bigyan niyo kami ng lakas na loob, ng tapang. Bigyan niyo kami, higit sa lahat, Panginoon, ng pag-ibig para sa aming kapwa upang magdala namin sila